Napakatagal na nga nating hinihintay ang pagbabalik ng karakter na to at finally ito na nga ang isa sa mga living legend ng Roger Pirates at ang left hand man ng Pirate King. Walang iba kundi si Scupper Gaban at kamukha nga siya ni Yugoro. At ang matindi mga tol, hawak niya nga ngayon ang susi sa kadena ni Loki at talagang kailangan nga siyang labanan ni Luffy bago niya ibigay ito. So One Piece Chapter 1139 at ang title nga nito ay Mountain Eater. Sa cover page pinapakita nga muli sila Huso kung saan meron nga dyang dalawang rebelde ang nakasilhouette. Papatayin nga ni Huso ang dalawa at mukha nga silang si Ulti at Page 1. So mga dating Tobirao po nga mga ito mga tol, kaya maring hindi na nga sila nagkasundo-sundo o nagkawatak-watak na nga sila matapos matalo ni Kaido dyan sa Wano. Anyway, eto nagsimula ang chapter dito sa Oras Castle at dyan nga lang pala magpo-focus ang chapter na to. So bali hinahanap pa nga rin nila ang susi at sabi nga dyan ni Zoro, mukhang nga abutan nga sila ng takip silim sa laki ng kastilyong ito. Sabi naman ni Rod, hindi raw nakatulong sa kanila mga gwardyang yon. At honestly, maaaring ang may alam lang kung nasaan ang hinahanap nila, walang iba kundi si Elder Jarul. Naalala naman ni Luffy na yun nga raw yung matandang may espada sa ulo at iniisip niya nga kung sakaling sasabihin ba raw ng matanda sa kanya kung tatanungin niya ito. Sagot naman ni Rod, siguradong hindi nga raw yung gagawin ni Jarul dahil yung pagpapalaya nga raw kay Loki, isang napakatinding krimen. Sabi naman dito ni Zoro kay Luffy, hindi pa nga raw sila nagde-decide kung papalaya na ba raw talaga nila si Loki. Sagot naman ni Luffy, KJ raw yang si Zoro. Sabay tawag naman sa kanila dyan ni Nami. At mula nga dyan mga tol, napuntahan nga nila ang throne room kung saan meron ngang red carpet. At makikita natin sa panel na to na talagang wasak-wasak na nga rin ang bahaging niya ng kastilyo. Napansin nga nila na meron daw butas yung taas ng throne room na yan. At mula nga dyan mga tol, napansin nga nila yung magical circle. Sabi nga ni Nami, nakita niya na nga raw sa libro ang mga yan at isang araw yung magic circle at ginagamit nga raw yan sa mga ritual para magsamo ng demon. Natatakot naman dyan si Rod at napapatanong kung talagang totoo ba raw yung mga ganon. Bakit daw nandyan sa throne room ang magical circle na yan at talagang napaka-creepy raw nito. Nagtataka naman dyan si Luffy at nasabi niyang feeling niya nakita niya na nga raw yan recently. At hindi nga siya nagkakamali mga tol dahil yan nga yung parehong magical circle na nakita natin sa mga Gorosei sa Egghead Island. At yan nga mismo ang ginamit ni Shamrock at Gonko para makarating dyan sa Elbap. At yun mula nga dyan mga tol, nabigla na lamang sila Luffy dahil sa may nagsalita nga at tinawag sa pangalan si Luffy na Straw Hat Luffy. Takot na takot nga si Rod, sino ba raw yun? Baka isang demon. Nagtataka nga rin si Nami kung sino ang nagsalitang yon. Baka raw isang mapaghiganting espiritu. At dito nga merong muling nagsalita at sinabing hinihintay niya nga raw talaga ang makita yang sila Luffy. Lalo ngang natakot dyan yang si Rod at sinabi niya nga sa nagsasalita na ipakita raw nito yung sarili niya. Ang isang demonyo nga raw nasamon kaya talagang sinumpa raw ang kastilyong ito. At umalis na nga raw agad sila sa loob ng kastilyong ito bago pa sila masaniban. At sabi nga lang dyan ni Luffy kay Rod, maghintay daw ito at huwag tumakbo. At kasunod nga niyan mga tol, ayan na nga. Bagang! Biglang may naghagis nga dyan ng palakol, daplis na nga dyan si Rod at tumama nga ito sa pader. Sa sobrang takot nga ni Rod, talagang luwa nga ang mata at dila niya. Nabitawan niya nga dyan ang mga straw hat at nahulog nga ang mga ito pababa. At dito nga, sinalo na lamang ni Zoro si Nami. At mula nga dyan, nakita ni Luffy na may nakaupo nga dun sa may kamay ng trono. At yan na nga mga tol, ang napakatagal na nga nating hinihintay na magpakita sa kwento. Walang iba kundi si Scupper Gaban. Bali sa panel nga na ito, hindi pa kinonfirm na siya nga yan. Isang araw itong dating pirata na nakatira dyan sa Elbap at tinatawag nga siyang Yasan. So matanda na nga talaga mga tol si Gaban at unlike kay Rayleigh, nakakatawa nga yung itsura niya dahil mukhang kamukha niya nga si Yugoro. So kilala nga siya ni Ro dahil na rin syempre sa nakatira nga yang si Gaban sa Elbap at tinanong niya nga kung ano ba ang ginagawa ni Yasan sa kastilyo. Sagot nga ng matanda, nakaramdam daw siya ng kakaibang haki mula dyan kanina lamang. Mukhang hindi niya raw naabutan kung ano man ang dahilan nito at natutuwa nga raw siya dahil yang sila Straw Hat ang naabutan niya. Narinig niya nga raw ang mga balita patungkol dyan kay Straw Hat Luffy. Sinasabing tinalo raw nito si Kaido. Talagang matagal na nga raw nakapunta siya sa Wano at gusto niya nga raw makapunta ron muli. Nagtataka naman si Luffy kung sino ba ang tinatawag na Yasan na yan. At sabi naman ni Ro, dito raw sa Elbap tinatawag raw ang matandang yan na Yasan. Di ba raw nakita ng mga ito si Miss Ripley dun sa school at yan nga raw si Yasan ang partner ni Ripley. Kaya nasabi nga dyan ni Luffy na yan daw pala ang tatay nung batang giant na Pipsqueak. Tumawa nga lang si Gaban sa tawag na yun ni Luffy kay Colon at hindi naman daw nagkakamali ito. Nakita na raw pala
pala ng mga Straw Hat ang mag-ina niya, may nananalaytay nga raw na malakas na dugo sa batang giant na si Colon na talagang napakalaki ng araw nito ever since at hindi man lang daw niya mabuhat. At maniniwala ba raw ang mga Straw Hat na si Colon 20 years old na, si Ripley naman daw 80 years old na at mas matanda pa raw sa kanya. At dagdag pa nga dyan ni Yasan, ang pag-asawa nga raw sa isang giant talagang hindi nagme-make sense dahil siya nga lang daw yung talagang tumatanda. Sabi naman ni Nami hindi raw biro pero nag-i-exist daw pala ang katulad niyang si Yasan. At bigla na nga lang itong tumalon dyan sa may harapan nila. At sabi nga dyan ng matanda, ang pag-ibig raw walang boundaries. So Sanji na Sanji mga tol yung style niya dyan. So dagdag pa nga dyan ni Yasan, yung mixed race nga raw ng mga tao nag-exist na throughout history. Tulad na nga lang daw ng mga Buccaneers, Dusundadas. Hindi ko nga tanda kung anong lahi yon. Pati na nga rin daw mga long leg, long neck at Wutans. Yung mga hybrid nga raw talagang nahihirapan. Pero every era meron daw talagang mga flexible. At yun dahil nga dyan nasabi ni Zoro na mukhang expert nga raw ang matandang yan at sino ba raw ito. At mula nga dyan sagot ni Gaban, siya nga raw ang missionary of love. At pumorma pa nga siya dyan. At ito pa nga ang nakakatawa mga tol dahil sabi ni Luffy ganyan na ganyan daw si Sanji pag tumanda na ito. At hindi na nga nakakabigla yun dahil sa talagang similar nga ang dalawa. Talagang pareho nga silang mahilig sa chicks. At pag nalaman nga ni Sanji na itong si Gaban ang asawa ni Ripley, baka magpaiwan na nga rin ito dyan sa Elbap. So joke lang yun syempre dahil sa hindi pa nga siya pwedeng magsettle hanggat hindi nila natutupad yung mga pangarap nila. At yun mula nga dyan, derechahan na ang sinabi ni Luffy sa matanda na hinahanap raw nila ang susi para palayain si Loki. Nagalit naman dyan si Road, bakit naman daw basta-basta na lamang sinasabi yun ni Luffy? Kaya biglang binawi na nga lang ni Luffy at kalimutan na raw yung mga sinabi niya. Pero sabi nga dyan ni Zoro, huli na nga raw ang lahat. Natuwa naman dyan si Yasan, interesante nga raw ito at mga troublemakers daw talaga ang mga Straw Hat. At talagang gusto niya nga raw ito. Pero yun, tinanong nga niya dyan sila Luffy kung kilala ba raw talaga ng mga ito si Loki at ano ba raw ang gagawin ni Luffy pag hindi umayon sa kanila yung sitwasyon. Sagot naman dyan ni Luffy, bubugbugin niya nga raw ito at ikakadena niyang muli. Sabi naman dyan ni Yasan, ang humuli nga raw kay Loki dati walang iba kundi si Red Hair Shanks at until that point wala nga raw talagang makapigil kay Loki. Alam ba raw ng mga ito kung anong klaseng kapangyarihan ang taglay ni Loki at kung magkakaroon nga raw ng tsansang magwala ito siguradong napakaraming magiging casualties. At mula nga dyan mga tol biglang naglakad-lakad na nga lang si Luffy at Zoro. Hindi na nga sila dyan mapigilan ni Yasan at sabi nga lang dyan ni Luffy hindi nga raw mahanap ng susi yung sarili niya at mukhang matatagalan pa raw sila pag kinausap pa nila ang matandang yan. At sabi naman dyan ni Zoro nagsasaya nga lang daw sila ng oras. Sabi naman ni Nami sa dalaw mas kailangan nga raw nilang makinig sa mga babala. Humingi naman ng paumanhin dito si Road kay Yasan at mula nga dyan mga tol napatawa na lamang yang si Gaban at nagkaroon nga ng silhouetted flashback kung saan naalala niya nga si Rayleigh at Roger kung saan talagang parang parehong-pareho nga si Roger kay Luffy. Sinasabi nga dyan ni Roger na nagsasawa na raw siya sa mga babala sa kanya o baka naman takot lang daw ang mga ito. At dito nga talagang nagtalo na si Roger at Gaban. Sabi ni Roger kung gusto raw siyang pigilan kailangan raw nitong gumamit ng puwersa. Sabi naman ni Gaban pinupoint out lang nila yung risk at talagang tanga raw yang si Roger. At balik na nga rito kung saan sinabi ni Yasan kay Road na itulak daw nito ang trono. Nabigla naman yang si Road sa sinabi ng matanda at kasunod nga niyan cut na nga rito sa nagaganap na salo-salo at inuman. Sabi nga dyan ng mga giant, alam ba raw ng mga Straw Hat na meron pang dalawang halimaw na fighter sa crew ng Pirate King bukod kay Roger. At nabigla nga si Usopp dahil hindi lang daw pala yun si Rayleigh. Sabi nga ni Oimo tama raw si Usopp at isang araw nga raw nung kailangan magpagamot ni Roger sinamahan raw ito ng lalaking yun sa isang hospital sa isang bundok. Pinalibutan nga raw ng napakaraming mga pirata ang hospital na yun para hulihin ang dalawa. Pero dahil nga raw sa kasamang yun ni Roger na meron lamang dalawang palakol kinalaban nga raw nito ang mahigit 100 pirata nang siya lamang. Biglang-bigla nga dyan yung si Usopp sa mga kwento sa kanya at dagdag pa nga dyan ni Oimo hindi nga lang daw yun ang matinding nangyari sa laban na yun dahil ni isang puno nga raw sa bundok na yun talagang walang natirang nakatayo. Nakalbo nga raw talaga ang bundok na yun dahil sa lalaking yun. At nasabi na nga lang ni Usopp na next level deforestation daw yung nangyari. At dagdag pa nga ni Oimo yun na nga raw yung dahilan kung bakit binansagan nitong Mountain Eater. So yun na nga mga tol yung nasa title ng chapter na to. Akala ko pa naman tumutuko yun sa dalawang bundok ni Ripley. Hindi pala. Sabi naman ni Jinbei lahat nga raw alam na ang kwentong yon. Dagdag pa nga ni Oimo rival daw ito ng Vice Captain na si Sir Beerus Rayleigh at kilala nga ito bilang left hand man
ng Pirate King. Kasabay nga niyan, cut naman dito muli kila Luffy kung saan may nabuksan ngang pinto mula dun sa trono. Isa nga itong hidden room at napatanong nga si Nami kung treasure chamber ba raw ito. Nag-I love you pa nga siya kay Yasan. At tuwang-tuwa nga ito dahil sa mukhang makakakita raw sila ng mga kayamanan. Napatanong naman si Road kung paano ba raw nito nalaman ang lugar na yan. At mula nga dyan mga tol, nakababa na nga sila sa kwartong ito. Napakarami nga dyan mga treasure chest pero mukhang wala na nga itong mga laman. Pero paliwanag nga ni Yasan, talagang dati raw itong treasure room. At dahil dyan, talagang nagalit nga si Nami dahil sinungaling daw ang matanda. Sabi naman ni Yasan, wag nga raw silang sisihin. Abandonadong kastilyo nga raw ito at natural lamang na mawala ang mga kayamanan dahil sa mga magnanakaw. Sabay talon niya nga dyan at tignan nga raw ito ng mga straw hat. Yan nga raw yung price na talagang hindi kukunin ng mga magnanakaw. At mula nga dyan mga tol, talagang yan na nga ang susi para mapalaya si Loki. At dahil dyan, talagang tuwang-tuwa nga si Luffy. At dagdag pa nga ni Yasan, ang ibig sabihin nga nito, kahit daw yung mga masasamang tao, talagang ayaw palayain si Loki. Kaya gusto pa rin ba raw talaga ito ng mga straw hat. At kasabay nga niyan mga tol, inalis niya nga ang sombrero niya, pati na nga rin ang makapal niyang damit. Habang dito naman, talagang napapasarap na nga ang kwentuhan ng mga giant at ng mga straw hat. Sabi nga ni Oimo, ang lalaking araw na yun, nakatira na dyan sa Elbap sa loob ng 20 taon. Ang living legend na talagang pumapantay kay Roger at Rayleigh, ang left hand man ng Pirate King, walang iba kundi si Scupper Gaban. At dito nga mga tol, ang matindi, hawak na nga ni Gaban ang susi. At sabi niya nga dyan kay Luffy, kung gusto raw nito ang susi, kailangan nga raw nitong dumaan sa kanya. So grabe mga tol, ito na nga talaga ang living legend na si Scupper Gaban. Napakatanda niya na nga mga tol, mas matanda lang daw sa kanya ang 80 years old na si Ridley. Pero alam naman natin na dito sa kwento ng One Piece, talagang hindi nga natin pwedeng maliitin ang matatanda. Well, kahit sa ang anime pala, ganun nga yung sistema. Lalo pat isang living legend nga yung pinag-uusapan natin rito. Tingin ko nga gaya kay Roger at Rayleigh, talagang napakatindi ng haki nitong si Gaban. At talagang interesante nga mga tol na napansin niya yung pagdating dyan ng dalawang Holy Knights. Dahil kahit nga sila Luffy o yung ibang mga giant dyan sa Elbap, hindi nga napansin yon. So dun palang mga tol, masasabi natin na talagang ibang level nga ang observation haki ni Gaban. Siguradong magiging matinding test nga ito para kay Luffy. Syempre kailangan niya patunayan yung sarili niya kay Gaban. Kailangan syempre malaman ni Gaban kung kaya bang pigilan ni Luffy si Loki kung sakaling hindi nga ito sumunod sa kanya. O kung sakaling manggulo nga talaga dyan sa Elbap ang prinsipe. Hype nga talaga ito mga tol dahil siguradong may matinding matututunan nga si Luffy dito kay Gaban. Gaya na nga lang dati syempre kay Rayleigh. So ayun mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana nakalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!